Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kaya bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, dahil ito ay linggo na kung saan Sunday School. Kaya sinasabing Sunday School dahil tayo po ay nag-aaral patuloy sa salita ng Panginoon. Tayo muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa buong isang linggo, Panginoon, sa divine protection mo, Panginoon, sa unlimited guidance, Panginoon, patnubay, paggabay, Panginoon, sa mga anak mo na narito ngayong umaga, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Lord, itataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Wala kang ibang itataas, kundi pangalan mo lamang, Panginoon. Sa patuloy, Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa amin, Lord, ang iyong kabutihan, iyong kadakilaan, ang iyong katapatan, Panginoon, at mga pagpapala, Panginoon, na patuloy namin nararanasan at pinagkakaloob mo, Panginoon, sa mga tunay na mga anak mo at tapat na naglilingkod sa inyo. Salamat po, Ama, Panginoon. Dinadalain ko, Lord, sa umagang ito, ang iyong abang lingkod. We need your wisdom, Panginoon, anointing, Panginoon, kapangyarihan, Panginoon, para ma-deliver ko po, Panginoon, ang iyong mga hiwaga, Panginoon, ang mga buhay na salita at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Dalain ko, Lord, buksan mo aming mga puso't isip kaluluwa. Panginoon, pang maunawaan namin, Panginoon, ang nais mong iparating sa amin. May layunin ka, may purpose ka, Panginoon, sa bawat buhay, Panginoon, ng mga anak sa umaga ito. Lord, dalangin ko po, Ama, Panginoon, Ikaw, Lord, ang mamutaw sa aking mga labi po, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, we need your power, Panginoon, strength mula sa inyo, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, Diyos, ibinabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papurit pagsamba, parangal ko sa salamat sa iyong pangalan na Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, hallelujah. Isang mapagpalang umagang muli sa ating lahat. Ito po isa ng mga privilege opportunity ng bawat isa sa atin ay makinig at sama-sama tayo ngayong umaga na makinig ng salita ng Panginoon. Dahil ito po ang nagbibigay sa atin ng matibay na pundasyon ang ating relasyon sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang aking topic ngayong umaga po ay pinamagatan ko pong doon ko po dadalhin sa The Balance of Life. Ang balansing buhay ng isang Kristiyano. Napakahalaga po sa atin na maging balance of life. Lalo na po na tayo ng mga anak ng Panginoon, mga lingkod ng Diyos, na tinawag, pinili, hinirang, na tayo naglilingkod sa Panginoon, kailangan po ang balansing buhay. Kapag hindi po balanse ang ating buhay, ito po ay nagiging worst situation. Dami po ang ating buong pamilya. So kailangan po maging balanse lang po tayo sa ating buhay, mananampalataya sa ating Panginoon. For example, halimbawa po sa ating mga kinakain everyday. Ayan, diba? Kapag puro matamis ang iyong kinakain, halimbawa, puro na lang chocolate, puro na lang halo-halo, ice cream, lahat po na matatamis, halos kinakain mo po yun. Ano po ang dulot nun? Diabetes po yun. O, diba? Sa maasim po, ayan, magiging acidic po ang ating, tatamaan po ang ating mga atay. Ayan, maging po sa mga maaalat. Ayan, magdudulot po ito na sa ating kidney. So, dapat po balanse. Hindi po doon tayo nakapuko sa isang pagkain lang na akala natin yun ay magdudulot sa atin ng magandang kondisyon sa ating pangangatawan. Hindi po yun. Kailangan po balanse lang. Ayan, huwag po natin maging habit. Ayan, maging sa cellphone. Hindi lang po sa pagkain. Diba? Balanse lang po tayo na gamitin ang cellphone. Subukan mo magdamag. Dirit-diritsuhin mo magdamag, manood ka ng ML. O di kaya maglaro ka ng ML. O di kaya hindi na lang ML. Lahat ng mga laro o di kaya mga papanoorin hindi maayos. Ano po ang dulot nun? Magkakasakit ka po. Diba? Ayan, buyag ka. Halos hindi ka na makakatrabaho sa umaga. Ang bigat. Na bumangon ka kasi nagbabad ka sa cellphone. Balanse lang po ang paggamit sa lahat ng bagay. Ayan po, para hindi po makaka-apekto sa ating pang-araw-araw na pakikipagbaka dito sa mundo na ating ginagalawan. Okay. Ayan po. No battles, no blessing. Ayan. Sino po yung gusto dito na maranasan ang pagpapala ng Panginoon? Kaunti ang nag-amen. Ayaw nyo ba ng
ng pagpapala? Sino po ang gusto ng magpapapala mula sa Panginoon? Ayan, ganyan. Dapat sumasagot tayo. Active tayo, alert tayo. Kasi nakikita ng Panginoon kung hindi mo gusto ng pagpapala, sa pag-response pa lang po ng ating mga labi, kitang-kita na po ng Panginoon kung ano-ano dyan sa puso mo. Ayan. Opo, di ba? Dapat po alert po tayo. Yung response po natin kaagad, alam nyo, hindi po sa akin kayo sumasagot, sa Panginoon po yan. Kitang-kita po yan ng Panginoon kung ano ang laman ng inyong puso. Hindi ko po alam ang bawat puso ninyo. Alam na alam niya ng Panginoon ang kaibuturan ng ating puso, isip, kaluluwa. Ayan po. Dapat po ang Kristiyano laging alerto. Lalo-lalo na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ayan. Hallelujah. Okay, basahin po natin. The more po na maraming laban sa buhay, di ba? Ang sabi natin kanina ay, no battles, no blessing. Ang battles po yung pakikipaglaban natin po yan. Pakikipaglaban po natin ito sa mundo na ating ginagalawan. Marami pong laban sa buhay. Tandaan po natin, marami pong nakaabang na makikipaglaban po sa ating buhay. Kapag wala ka sa Panginoon, mahirap mong mapagtagumpayan ang laban mo sa buhay natin ngayong umaga. Ganun po ang anak ng Panginoon. Dapat mo nakikipaglaban tayo sa tamang kalakaran ating bilang isang tunay na anak ng Panginoon. The more po na marami kang nai-encounter, marami kang challenges sa buhay, ayan po, paglabanan po natin yan. Ang dulot po na. Kapag na-encounter po natin, na-overcome po natin ang lahat ng mga trials sa buhay, kapatid, tandaan po natin, ang dulot po niyan ay pagpapala, tuloy-tuloy na pagpapala mula sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy na breakthrough sa ating buhay kapag ang laban po natin, ipinagkatiwala po natin sa ating Panginoon. Jesus. Hallelujah. Ano man po ating mararanasan sa ating buhay, kapatid, huwag na huwag kang susuko, huwag na huwag kang hihinto, huwag na huwag kang lilihis, huwag na huwag kang manghihina, manlupay-pay. Patuloy lang po tayong harapin anuman ang laban sa ating buhay. Ganun po tayo mga anak ng Diyos. Yan ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Patuloy lang tayo, go lang, tuloy-tuloy lang. Huwag kang manghinawa, huwag kang manlupay-pay, huwag kang manghina, huwag kang ma-discourage, huwag kang ma-disappoint. Sa mga kasamahan, sa mga kapitbahay, tuloy-tuloy lang po tayo. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, huwag mong tingnan ng tao. Pag nakatingin ka sa tao, pag ang tinitingnan mo, ang ilo-idulo mo ay manghihina ka rin kasi nakapukos ka sa tao. Kung ano ang panghihina ng tao, kung ano ang kanyang mga nagawang kasalanan, nandun ka nakatingin. Kristiyano pa, Kristiyano na yung gumagawa pa. Diba? Tao lang po tayo. Pero ang nais ng Panginoon, nakakonek lagi tayo sa Diyos. Nakakonekta tayo lagi sa Panginoon. Dahil yan po ang susi. Yan po ang susi para tayo hindi manghina sa ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag mong titignan ang mga kapatiran natin. Kapag tumingin ka sa Kanya, manghihina ka, mapapagod ka. Someday, mapapagod ka, manghihinawa ka. Ayaw mo na magsimba. Minsan, sa buhay natin, dumarating po yan. Lalo na po pag sunod-sunod ng pagsubok sa buhay natin. Kasi hindi ka nakakunik lagi sa Panginoon. Ang isang susi po para tayo manatili sa Panginoon, babantay sa salita ng Panginoon. Bakit lagi namin sinasabi, magbasa na magbasa? Kasi yan ang kunikta natin para makipag-ugnay sa Panginoon. Yan ang ating relasyon para makipag-usap sa Panginoon sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. At dyan po ang ating pananampalataya at yan po ang matibay na pundasyon. Hindi ka matitinag dahil lagi kang naniniwala sa pangako ng Panginoon. Kaya po, sa buhay po natin, tingnan po yung nangyari sa Los Angeles. Di ba? Hindi sila naniniwala sa Panginoon. Pinagtawanan pa nila.
O anong nangyari? Tinatupok lahat? Ganun po maghiganti ang Panginoon. Ganun po talaga. Totoo po yan. Yan po ay mga sign na po na para ang mga tao ay tumawag sa Panginoon. Bago ka patatawag kapag ikaw ay nakaratay na sa balik, yung karamdaman. Bago ka ba tatawag kapag ikaw ay hirap ka na. Ngayon pa lang po mga kapatid. Naisin po natin ang balanseng buhay sa atin. Maging balanse lang po tayo. Huwag po tayo masyadong mataas. Huwag po tayo masyadong akala natin wala ka ng kasamahan, wala ka ng kapitbahay. Hindi po. Dapat po tayo sa mga kapitbahay po natin magmahalan po tayo. Dahil iisa lang po tayo dito sa naglilingkod sa Panginoon. Iisa lang po ang katawan ni Kristo. Kung ano po ang nararamdaman ng sakit ng Panginoon, ganun din po tayo. Kaya po napakahalaga po sa buhay natin na maging balanse ang buhay natin. Hallelujah. Si Apostol Paul Pablo po, ang kanyang disciple po ay si Timoteo. Ano po ang kanyang payo? Ini-encourage niya po yun. Yung disciple niya po yun. Bata pa po yun. Si Timoteo. Yan, katulad po ng kayo mga kabataan. Bata pa po yun si Timoteo. Ang encourage po sa kanya ni Apostol Paul, ang sabi niya, magpatuloy ka maglingkod sa Panginoon. Magpakatatag ka, magtiyaga ka, magpakasakit ka, magpakatibay ka. Lalo higit sa ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. Kaya po sa buhay po natin, kailangan din po natin ng mga disipulo. Yung mga leaders natin. Kailangan po natin maghingi rin ng payo. Hindi po tayo nabubuhay, di ba, Numanis Island? Hindi nabubuhay ang isang tao sa mundo lang? Hindi po. Kailangan po niyang kasama, di ba, ang Panginoon? Hindi lang si Adan ang, kundi binigyan pa si Eva. O di ba? Kasi kung si Adan lang, paano tayo dadami? Kung lalaki lang nilikha ng Panginoon, ngayon wala tayo ngayon. Kung walang babae. So, ganun din po tayo sa ating spiritual. Kailangan po natin ng mga kasamahan. Kailangan po na mag-share, mag-banding. Ayan. Siyempre, hindi naman sa lahat ng oras. Kailangan po din po natin ang mga payo mula sa ating mga kapwa mananampalataya sa Panginoon. Unang po hakbang natin, kapag tayo po ay may problema, unang po, sa Lord. Sa Lord lang po tayo una. Kasi ang Panginoon lang magbibigay ng solusyon sa lahat ng ating takbuhin sa buhay. Harapin, anuman ang mga pagsubok, anuman yun, gabundok man, sunod-sunod man. Sabi nga tayo, mga anak ng Diyos, hindi tayo exempted. Hindi tayo exempted sa mga nangyayari sa mundo. Pero mapalad po tayo dahil mayroon pa tayong Diyos na pinagsasabihan. Mayroong Diyos na ang lahat ay may solusyon sa lahat ng ating laban sa buhay. Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Basahin po natin sa 1 Peter 5, chapter 8, verse 8 hanggang 11. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapak. Paano kung hindi matibay ang pananampalataya mo sa Panginoon? Sa isang bigla, pwede kang di ba yung leon, laging mahanap ng masisilog. Tayo mga anak ng Diyos, na laging nandyan yung kaaway. Pero kapag ikaw ay nakakunik lagi sa Panginoon, walang karapatan, walang puwang sitanin sa buhay natin. Alam mo kung bakit? Kasi ang banal na Espiritu ay siya nagbubulong sa atin. Ang banal na Espiritu ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, pinagkakatiwalaan natin, ang mga pangako niya, yan ang magre-reveal sa atin. Kaya po, maging handa kayo. Bakit sinabi ng Panginoon? Magpakatibay kayo, magpakatatag kayo, para hindi ka malihis sa paglilingkod sa Panginoon. Para hindi sa isang bigla, ay hindi ka kayang alisin ng dyablo. Tanggalin. Minsan kasi sa atin, alam mo minsan, sa buhay natin, minsan may nagsasabi, huwag ka nang magsimba dyan.
Wala rin epekto. Grabe yung sitaning. Yan, bumubulong talaga yan sa atin. Wala rin. Ang tagal ng pananalangin, wala rin resulta. Hindi po. Ang buhay ng tao habang nabubuhay ay may pag-asa. Dahil alam niyo kung bakit? Dahil ang Panginoon po ay nagbibigay ng punong-puno ng pag-asa sa kanyang mga anak, sa kanyang tapat na naglilingkod sa kanya. Huwag po tayong titigil. Huwag po tayong hihinto. For example po, di ba sa isang manliligaw, mga kabataan, di ba? Kapag mahal mo ang isang tao, ngayon na may nakita ka lang sa kanya na hindi ka dapat ay ayaw mo na. O, hindi mo siya makakaroon, hindi mo siya, ano ito? Ayan, hindi mo siya mapapasa iyo, di ba? Ayan, hindi mo tatanggap ang kayang tamis na oo kung ikaw ay titigil na. O, di ba? Dapat ang pagmamahal natin sa atin ganun din. Magtiyaga tayo sa Panginoon, magpagal, magpakasakit. Yan, magtiyaga tayo, magpakasakit tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man ang ating na-encounter sa buhay natin, hindi po yan nawawala sa buhay natin habang tayo ay buhay. Habang tayo nakikipagbaka sa mundo natin ginagalawan, nandyan po ang mga trial sa buhay. Pero kapag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ipinagkatiwala mo sa Panginoon, kapag may problema ka, baliwala. Masaya ka pa. Bakit? Tinitest kasi siya ng Panginoon kung hanggang saan ang iyong pananampalataya sa Kanya. Minsan inaaraw ng Panginoon ang pagsubok sa buhay natin. Alam mo kung bakit? Para subukin tayo kung tayo ay matibay na ang ating paglilingkod sa Panginoon. Minsan sa isang Kristiyano, kapag dumating ang malaking pagsubok, ayaw ko na. Bakit, Lord? Anak mo ko, minsan sa buhay natin, maraming Kristiyano po, na kapag binigyan mo ng pagsubok, nagdadaw pa sa Panginoon, Lord, bakit mo ako binigyan ng pagsubok? Anak mo na ako. Naglilingkod na ako sa'yo, bakit may pagsubok pa? Alam niyo ang pagsubok? Yan ang way para lalo kang mapalapit sa Panginoon. Para maunawaan mo ang tunay na naglilingkod sa Panginoon. Sa buhay po natin, kami po, di ba? Katapos lang ni Sir Paul, never kami nag-doubt sa Panginoon. Never namin kinwestiyon ang Panginoon. Bakit Panginoon binigay mo kay Sir Paul? Pastor na nga kami, ha? Lingkod na kami ng Panginoon. Never po kami nag-doubt sa Panginoon. Never namin sinisi ang Panginoon. Bakit nangyari sa buhay namin? Hindi po. May purpose ang Panginoon sa buhay namin. Tinuturuan kami ng Panginoon para lalo kaming tumibay ang aming pananalig sa Panginoon. Itinakda ng Panginoon ang mga pagpapala sa buhay namin. Sa totoo lang po, nung si Sir Paul po ay naoperahan po, grabe yung pagpapala. Sabi nga kung gaano kalaki ang pagsubok, ganun din kalaki ang pagpapala ibigay sa inyo ng Panginoon. Wala po kami hinahawakan kahit 1,000 pera. 2,000 lang po yung time na yun. Pero gumawa sa espesyal na kaparaanan ng Panginoon. May dumating po na isang tao na ginamit ng Panginoon. Binigyan kami ng oras na yun. At pag nang kami ay nasa ospital na, yun na po ang binayad namin. At iba na po ngayon sa ospital. Pag wala kang pera. Dati kasi noon, nung na-hospital pa noong mga nakaraang taon, pag na-confine ka po, sige lang, ano ka lang ng gamot? Kuha ka lang ng gamot. Ngayon po hindi na. Lahat ng resita po sa private, bibilihin mo po yan. Paano kung wala kang pera? Kahit agaw po na po ang pasyente po, pag hindi mo mabili yung gamot na yun, wala po. Ganun po kapegor ang Panginoon sa mga anak niya. Kung anong pangangailangan, alam ng Lord. Kung anong pangangailangan on the spot, ibibigay ng Panginoon. Kasi alam mo kung bakit? Tapat ka na naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Ano mang sitwasyon mayroon po tayo. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Mga kapatid. Ganun po. Kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Ganun po kabuti ang Panginoon. Grabe po yung ginastos namin kay Sir Paul. Pero hindi nagkulang ang Panginoon. Almost 300,000 po yun. Ginastos po namin. Gamot lang po 88,000. Gamot lang po yun. Cash po yun lahat. Ganun kabuti ang Panginoon. Lord, salamat Panginoon. Doon po tayo nakita ang paggalaw, pagkita
the spot, ibinibigay ng Lord ang desire ng puso ng bawat isa. Alam ng Panginoon na wala kaming pera, pero may ginagawa siya sa espesyal na paraanan. May pabor, may provision, na binibigay ng Panginoon. Kaya huwag po tayo manghihina na kapag tayo dumarating sa time ng pagsubok, tandaan po natin, may solusyon ang Panginoon sa buhay natin. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka niya ipapahiya. Tutulungan ka ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon. Basta, ang puso mo, tapat na sumusunod sa Panginoon. Maging tapat ang puto. Yan po yung susi. Yan na po ang susi sa isang Kristiyano. Yung sumusunod sa salita ng Panginoon, yung tapat na sumusunod sa salita ng Panginoon, na mayroong malaking pananalig, pananampalataya sa ating Panginoon. Ganyan dapat tayong lahat. Ganyan po tayo dapat. 3 years na po tayo. 3 taon na po tayo na naglilingkod sa Panginoon. Ang nais ng Diyos sa buhay natin, tumaas na po ang level ng ating pananampalataya sa Panginoon. Tanggalin na po natin ang mga tampo-tampo na yan. Walang maidudulot po yan. Yung tampo-tampo na yan, walang maidudulot po yan sa atin. Kapag makapagsalita lang po ang mga lingkod ng Panginoon, tanggalin po natin ang mga tampo-tampo, walang maidudulot po sa atin yan. Ang tingnan po natin ang Panginoon lang. Ayan. Yan po ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Huwag po natin pairalin ang ating pride. Huwag po natin pairalin. Humble tayo lagi sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon sa bawat puso natin, yung humble heart. Humble heart lang po tayo lagi sa Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga salita, ang nagpakababa ay itataas ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan. Hallelujah. Hallelujah. Labanan po natin yung mga umaalig-aligid ng mga kaaway. Sabi mo, tayo wala kang karapatan sa akin. Anak ako ng Panginoon, mas makapangyarihan ng Panginoon kaysa sa iyo. Ganun lang, lalo sabi natin. Ikaw, pang-alig-aligid ka sa akin, hindi mo ako masisilong. Hindi mo ako malalapa, di ba? Makakain. Mayroon akong Diyos na mas makapangyarihan sa iyo talim. Anak ako ng Panginoon, hindi mo ako anak. Ganun po lagi. Dapat ano kayo, boldness na mag-rebuke sa ating kalaban. Ganun po tayo. Hallelujah, parang number 5 tayo. Hallelujah, parang natin ang Panginoon. Ayan, hallelujah. Verse 9, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Diba? Laging po kabibig po namin ang iyong pananampalataya, magpakatatag, magpakatibay. Dahil yan ang susi sa ating buhay mananampalataya. For example po, ang isang punong kahoy. Kapag po yun ay tinanim mo na mababaw lang po, isang buwan lang po yan ang hangin tumbak. Kasi bakit? Kasi mahina ang pundasyon. Pero ang isang punong kahoy, kapag itinanim mo ng malalim, anumang lakas ng hangin, anumang buwal, hindi po yan mabubuwal. Kasi bakit? Matatag, matibay ang kanyang pundasyon sa lupa. Ganun din po tayo. Kahit gaano karami mga pagsubok sa buhay natin, kapag ang pananalig natin sa Panginoon at pananampalataya sa Panginoon ay matatag, hindi po tayo manghihina, hindi tayo manlulupay-pay, hindi mawawalan ng pag-asa, hindi magmamarmar sa Panginoon. Ano mang challenge sa buhay natin? Wala po yan sa puso natin. Bakit? Kasi ang banal na Espiritu ang siyang nananahan sa bawat puso ng mga anak niya na tapat na naglilingkod sa Panginoon. Ganyan po ang mga anak ng Diyos. 24/7 pong nakatingin sa inyo ang Panginoon. Tandaan po natin, wala may tatago sa ating ginagawa araw-araw. Kung saan sulok ka, alam ka ng Panginoon. Kung ikaw ay tunay na anak niya, kung ang salita ng Panginoon ay iyong pinamumuhay. Kaya po, tayong mga anak ng Diyos, lagi lang po natin ituon sa ating puso at isip kaluluwa
na ang laban sa buhay ay may tagumpay mula sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Tuloy po natin basahin. Sa Diyos, tulad ng alam ninyo na hindi lang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong kapatid sa buong daigdig. Di ba? Maliwanag po rin, hindi lang daw tayo nagtitiis. Pero tayo, mapalad ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, mapalad ka. Na narito ka ngayong umaga. Matagumpay ka dahil napaglabanan mo ang kaaway. Di ba? Sipin mo ang araw ng linggo, yung iba nasaan? O di ba? Kung saan-saan pa nga pumupunta, ano ang dulot nun? O di kaguluhan sa buhay. Amen. O di ba? Pero tayo nandito, binibigyan din ng priority ang Panginoon sa buhay natin dahil alam natin sa paglilingkod ng Panginoon sa atin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, ay may mga pagpapala na mula sa Panginoon. May breakthrough sa buhay natin. Tuloy-tuloy po yan na ibinibigay, nilalaan ng Panginoon sa mga anak niya. Mga kabataan, tandaan po ninyo. Ang mga magulang nyo ay wala dito, pero mapalad kayo, isa kayo na nandoon ang proteksyon sa inyong mga magulang. Damay ang mga magulang ninyo kahit wala dito. Kasi kung na yung pinagpipili ang magulang ninyo. Diba? Ipag-pray nyo someday, makakasama ninyo ang iyong mga magulang. Huwag kayong manghina ng loob. Ipag-pray lang ninyo. Walang imposible sa Panginoon, ang lahat tutugunin niya. Tuloy-tuloy lang, ipakita lang ninyo ang tama na ginagawa ninyo. Yan lang po ang susi, mga kabataan. Ipakita lang ninyo unang-una sa Panginoon ang mga ginagawa nyo ay tama. Someday makakasama nyo ang inyong mga magulang. Bakit? Kasi naging modelo kayo sa kanila. Iba na kayo. Iba na kayo. Wala na kayo sa makamundo. Alisin nyo mga gawang makamundo. Anak na kayo ng Panginoon. Dapat hindi na kayo nakikisalamuha sa gawa ng mundo. Ipakita nyo na ikaw yung modelo bilang isang kabataan. Kayo rin ang gagamitin. Unang-una sa pamilya ninyo at sa mga kabataan. Dapat may madala kayong isang kaluluwa sa Panginoon. Libo-libong anghel ang natutuwa sa langit. Hallelujah. Ayan, verse 10 po tayo. Pagkatapos niyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinaggagalingan ng lahat ng pagpapala ay siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob. At isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian ng Panginoon magpakailanman. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Sabi ng Panginoon, pagkatapos ninyo magtiis. Kaya hindi tayo habang buhay nagtitiis, mga kapatid. Dahil ang pangako ng Panginoon, kapag ikaw ay patuloy na maging tapat sa Panginoon, ipagkakaloob sa iyo ang rumaragas ang pagpapala ng Panginoon. Hindi habang buhay na tayo nakikiamuhan. Tandaan po ninyo, ang Diyos natin ay buhay. Diba? Diba minsan siya nagtatrabaho? Diba? Napapagod na rin kayo? Diba? Kaya gusto ng Panginoon, magtiis lang kayo sa maikling panahon. Someday po, ibubuhos ng Panginoon ang rumaragasang pagpapala sa buhay ninyo sa ating lahat. Ayan. Diba? Diba? Sabi ng Panginoon, pagkatapos nyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng bukal na pagpapala, ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon. Basta patuloy lang tayong maglingkod sa Panginoon. Patuloy tayong maging tapat sa Panginoon. Sundin lang natin ang kanyang kautusan. Ipagkakaloob ng Panginoon ang lahat. Ganyan po katapat at ganyan po makapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak. Ang sabi po sa Exodo 14:14, the Lord shall fight for you, and ye shall not hold your peace. Ang Panginoon, ipagtatanggol ka ni Yahweh, pumatag lamang kayo. Sa laban ng ating buhay, sa takbuhin ng ating buhay, tandaan
ipagtatanggol ka ng Panginoon. Sa kaguluhan, ipagtatanggol ka ng Panginoon. Maliwanag po ang sabi ng Panginoon. Meron po sa ibang Exodus sa Bible po, ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. O diba? Grabe talaga ang Panginoon, Sa mga mundo po, pag nagkaguluhan po, iiwanan ka. Minsan nga, best friend mo pa eh. Dahil alam mo kung bakit? Kasi ayaw may makisangkot sa gulo. O diba? Pero ang Panginoon, sa gitna ng kaguluhan, dadaputin ka ng Panginoon. Ipoprotektahan ka ng Panginoon. Ililihis ka ng Panginoon sa kaguluhan. Maliwanag po ang sabi ng Panginoon. The Lord shall fight for you. Ipagtatanggol ka ng Panginoon. Ipagkikipaglaban ka ng Panginoon. Grabe ang Panginoon. Diba? Minsan nga sarili natin pamilya, iiwanan ka pa eh. Diba? Totoo yan, nangyayari po yan. Magkapatid, iiwanan ka pa. Oh, pero ang Panginoon, hindi ka iiwan ng Panginoon. Ang sabi sa Hebreo 13:5, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Yan ang pangako ng Panginoon sa mga anak niya. Grabe po. Ito na po yung season. Ito na po yung time na para tayo ang paglilingkod natin sa Panginoon. Ilagay po natin sa puso't isipan ng ating Diyos. Diba? Kaya po tayong mga anak ng Panginoon, napakapalad po tayo. Kahit gaano karami ang ating challenge sa buhay, mayroon tayong kapayapaan mula sa Panginoon. Yung walang Kristo sa buhay nila, magulo ang buhay nila. Tapatin ko po kayo. Pag walang Panginoon sa buhay nila, magulo ang buhay nila. Ang sabi nga, ang pinakamabigat, alam nyo, ang pinakamabigat na laban sa buhay, kapag hindi mo kasama ang Panginoon, yun ang mabigat na laban sa buhay. Pero ang pinakamasarap, kapag kasama mo ang Panginoon sa bawat aspeto ng ating buhay, magiging matagumpay ka anuman ang laban sa buhay. Yan ang the part of balancing buhay. We need balance in your life. Kailangan po natin ang balancing buhay. Balansi po. Marunong tayong magbalansi. Marunong tayong makisama ng balance sa ating kapwa. Ganun po. Ang Kristiyano po, hindi basta-basta. Hindi po biro ang isang Kristiyano. Pero, kapag napagtagumpayan po natin, ang mga ginagawa po natin ay malaking reward mula sa Panginoon. Unang-una po yung mga benefits natin. Meron tayong kapayapaan, may katatagan ng loob, may lakas ng loob. Nagkaya-kaya mong harapin anuman ang takbuhin natin sa buhay. Hallelujah. Tayo po ay patuloy lang minumotivate ng Panginoon. Minumold tayo ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na maging pure tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto ng Panginoon na ikaw ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, ang nais ng Panginoon sa puso natin ay laging uhaw, sabik sa salita ng Panginoon. Diba? Minsan po, pag nakakarinig po tayo ng mga preaching, diba? Kapag sa tayo po tayo naguguluhan, diba nagkakaroon tayo ng kapayapaan? Minsan sa desisyon natin, hindi natin alam ang pagdesisyon. Sa mga magitan po ng salita ng Panginoon, nagkakaroon po tayo ng magandang desisyon sa buhay. At yun po, ang dulot po nun ay tagumpay mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Ganun po kabuti ang Diyos sa buhay natin. Kaya po, next po basahin ko sa verse 10. Ito po ay ang pinakamagandang verses. Lahat po maganda, panghawakan po natin ito. Pagkatapos inyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang nagbigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob, ang siyang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo, sa akin, sa ating lahat, upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe po ang favor ng Panginoon. Hindi hahayaan ng Panginoon na tayo ay magtiis.
Diba? Ang sabi, maikling panahon lang ang ibinigay sa atin ng palugit ng Panginoon. Sabi niya, diba? Ang Diyos, ang siyang tumawag sa inyo, hinirang kayo, pinili kayo, ang kanyang bukal na pagpapala ay patuloy niyang ipaparanas sa atin. Patuloy po natin makakanta ng lahat. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang salita mo na ito'y nagbigay na naman sa amin ng lakas. Ito'y nagbigay na naman sa amin, parang hakbangan namin aming paglilingkod sa iyo. Na pakikipaglaban namin sa iyo, ito ay may tagumpay kasama ka namin. Sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, pakatandaan po natin, ang Diyos ng ating kakampi. Ipaglalaban tayo ng Panginoon, ipagtatanggol tayo ng Panginoon, panghawakan po nyo yan, kahit saan man kayo pumunta. Hebreo 13:5, panghawakan din po natin, hindi ka iiwan ng Panginoon, hindi ka pababayaan. Maliwanag po yan, totoo po yan ang salita ng Panginoon. Sa Exodus 14:14, I will fight for you. Ipagtatanggol tayo ng Panginoon, panghawakan lang po natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po tayo lahat. Bilang paggalang sa ating Panginoon. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang salita mo, Panginoon, ang aming natutunan ngayong umaga. Lord, salamat po, Panginoon. Pinangahawakan po namin, O Diyos, ang salita mo, Panginoon, na ikaw ang makipaglaban sa amin. Ano man ang takbuhin namin, Panginoon, sa mundo namin ginagalawan. Ano man ang pakikipagbaga namin, Panginoon. Lord, ang sabi mo sa iyong salita, I will fight for you. Ipagtatanggol mo kami, Panginoon. Ipaglalaban mo kami, Panginoon. Ano mang sitwasyon meron kami na kinakaharap ngayon, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Lord, ang nais lang namin, Panginoon, patuloy mo kaming pakialaman ng buhay namin, Panginoon. Lord, ang bawat anak mo na narito ngayong umaga po, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Lord. Lord, ang iyong banal na Espiritu ang manahan palagi sa aming puso, isip, kaluluwa, Panginoon. Samahan mo kami lagi, Lord. Sa bawat minuto, sa bawat oras, Lord, samahan mo kami, Panginoon. Lord, ang sabi mo nga, Lord, sa Hebreo 13:5, hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan, Lord. Pinanghahawakan namin ito, Panginoon. Kami, O Diyos, ay buong puso at maniniwala. Aming pananalig at pananampalataya, Lord, ay mangyayari sa bawat buhay ng mga anak mo ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord, manatili ang aming mga salita mo, Panginoon, sa aming mga puso, isip, kaluluwa. Lord, ito po pa na mag-manifest, magrema, Panginoon, sa bawat buhay namin, Panginoon. Lord, ito po, Panginoon, ang aming sandata, Panginoon, panindigan po namin, Lord, ang mga salita. Salamat po, Ama, salamat, Lord. Tuloy na po, Panginoon, sa iyo, Lord, ang lahat ng parangal. Sa iyo ang lahat ng parangal po, Panginoon, ngayong umaga. Sa iyo ang